Sabi mo, Father God, ang pamilalapit sa iyo. Handa kang mapatawag mo, Lord. At inisip lahat ng namin ng mga pagkakamali. Kaya naman, Father God, sa umagang dito sa dito, Lord, hindi po Panginoon ay lumalapit sa iyo tapang mo, Lord. We're not only asking for your forgiveness, but also, Panginoon, we're asking for the presence of the Holy Spirit. Yes, Hallelujah. Let your name be magnified right now. yes, hallelujah. As we continue listening to your exhortations, Yes, Jesus. let your Spirit, Father God, dwell in us, O Lord. Amen. And let them give us that understanding so that, the Lord, that whatever we hear today, O Lord, that will be our guidance, Panginoon.
Salamat, Father God, sa pagkatalang namin, kasama ka namin, O Lord. Sapagkat ikaw nag-declare, O Lord, kung mayroong dalawa at kung nagkatipon sa pangalan mo, andun ka sa amin kung kalagitnaan. You are our special visitor sa Yes, Pilipinas. Lord. You are welcome. As we listening, Panginoon, to your words, kaya mo, Panginoon, na magkaroon po ng impact sa bawat buhay po namin. We continue, Panginoon, trust you katulad ng aming Panginoon, Lord. Yes. Whatever that comes in our life, problema man, Panginoon, Father God, we will be still, Father God, and know that you are God. Salamat, Panginoon. Continue, Father God, with us at sa mga nangyayari po, Panginoon, sa oras ito, Lord, especially sa buhay ko dito kay PJ, at kay Ate Lorraine, Lord. We keep on asking, Panginoon, na kayo pong mamagita sa kanilang buhay. Feeling and emotion can be heard, Lord. Pero yung words mo, Panginoon, ang siya kung dapat na sanggunihan po nila. Yung katotohanan, Lord, sapagkat ang katotohanan siya kung magpapalaya sa bawat sa pusahan. Ang ginapunan, Panginoon, as we listen, Panginoon, sa exhortation po, ni Pastor Irene, Lord, yung sa may aming isipan, maramdaman namin, Panginoon, yung pong unawa at understanding, Lord, upang sa ganun na aming pong buhay ay maging tama sa iyo, Lord. Sa iyo namin pinagkakalo ang lahat ng bagay, kasama na, Panginoon, ang papuri, ang pagsabat at luwalating pagkakila sa pagkalang namin sa pangalan ko ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. So, tama po ang Bible. Ang sabi niya, be ready to preach the gospel in and out of season. Napapanahon, kumbaga, pagka-preach mo ang mga salita ng Diyos, all the time talaga yan. Kaya sinasabi dito, katulad ngayon, hindi ako nang-schedule. So, be ready talaga. Preach the gospel in and out of season. So, sa lahat ng panahon, kailangan po natin i-preach ang salita ng Panginoon. Kasi sabi niya, I am not ashamed of the word because it is the power of God unto salvation. Diba? Ikaw, Kuya, pangalan mo? Ayos. Kung hindi mo narinig ang salita ng Panginoon, makikilala mo ba siya? Matatanggap mo bang kaligtasan? So, napakahalaga po talaga na ready tayo. Maging equip tayo, hindi lang tayo. Dadating ang panahon na hindi lang tayo laging tanong tayo din yung mag-share. So, kanina, nung pagtawag ni Kuya Bert, at marinig namin ang balita, nag-iisip na, sabi ko, prepare ka ng i-exhort mo, i-advertise ko siya. Sumagot si Kuya Manny, naiwan ko paano yung papel ko. Sabi ko, ako na, wala na talaga ito. So, ito po. So, since palagi po sinasabi sa Bible na pray without ceasing, patuloy na manalangin. Palaging sinasabi niya, continually to pray, rejoice, pray without ceasing. Tawag dito, always bring your petition into prayer. No, ipaalam daw natin sa Panginoon ang mga pangangailangan natin. And then, si Jesus, nung panahon niya, nung nandoon siya at nagtuturo, palagi siyang gumagamit ng mga parable. At ang mga parable niya ay mga earthly things, pero merong mga heavenly meaning. Pag sinabing parable, earthly stories or mga kaganapan, pero merong heavenly na meaning. At pagka nagbigay ng parable ang Panginoon, naaayon yun dun sa kapanahonan nila, yung time setting nila, kung ano yung culture na meron ng panahon na yun, ina-apply para maunawaan ng mga nakikinig. So dito, ang parable natin, yung persistent widow, yung makulit daw na balo, okay, the persistent widow. Basahin po natin, nasa Luke chapter 18 po ito. Okay, gamitin natin ang NIV. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Diba? Ulit, sinabi dito, kaya niya binigyan ng parable para ipakita sa mga disciple niya, disciple po ang sinasabihan niya dito, pinapaunawa niya, na dapat patuloy silang manalangin at hindi mag-give up. Kasi minsan nag-uumpisa lang tayo pagkatapos mingas kugon lang hanggang mawala na yung panalangin. Dito sinasabi niya, should always pray and not give up. Sa verse 2, he said, in a certain town, there was a judge who neither feared God nor cared what people thought.
And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, "Grant me justice against my adversary." Sabi po niya. So, merong widow daw na nirereklamo, adversary, ibig sabihin kaaway, di ba? Yung mga nangaaway sa kanya, mga nakakata sa kanya. Pumunta siya dun sa isang judge nang sabi walang takot sa Diyos at walang pakialam kung ano man ang sabihin sa kanya ng mga tao. Kung ano yung gusto niya, yun lang yun. Okay? Tapos, lumapit sa kanya yung widow at ito yung word na plea. Ano yung plea? Diba? Yun yung word na ginagamit din po yun as prayer. Okay? Pero dito, dahil ito yung sa court, ang word na ginamit is plea. Pero parang kung gagamitin natin siya, yung word na plea is also the word for praying. Okay? Then verse 4. For some time he refused. Yun daw judge na masama. But finally, he said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think," verse 5, "yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually come and attack me." Actually, sa Tagalog, sabi niya, sa mahabang panahon daw, sa Tagalog version, sa mahabang panahon daw, hindi niya talaga pinapansin itong widow na to. Pero, dumating din ng araw, sabi niya, bigay ko na lang yung kailangan ng widow na ito. Kesa makulitan pa ako sa kanya at mabanas ako. Yung mga terminology na, mainis talaga ako sa kanya. Ibibigay ko na lang siya ng manahimik. Okay? Dito, sabi niya, eventually come and attack me. Sa makulitan yung ginamit na word. And then sa 6 po, "And the Lord said," "Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night, while he keep putting them off?" So, will he keep putting them off? So sabi dito, pakinggan niyo yung sinabi ng masamang judge. Diba? Kahit masama siya, sa kakulitan nung babaeng balo, ibinigay yung panalangin. Ang tanong niya dito, palagay niyo ba ang Diyos niyo hindi ibibigay yung pangangailangan niyo? Sabi niya. Diba? Will he keep putting them off? Sige, palagi niya bang hindi sasagutin? Palagi niya ba kayong tatanggihan? Hindi. Tapos, sa 8, "I tell you, he will see that they get justice and quickly." So, napakaganda, no? "I tell you, he will see that they get justice and quickly." Sinisigurado ko na makukuha nila yung justisya at makukuha nila ang mabilis. So, in other words, sisiguraduhin ko yung panalangin mo, tutugunin ko. Yun po yung word ng Lord sa atin. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Yun ang nakakalungkot, no? So, kaya po sinasabi niya dito, yung natin is parable patungkol sa pananalangin. That, na we have to continually pray and never give up, as sabi dito. Yun ang inumpisa niya, di ba, sa parable? Yung continually pray and never give up. Tapos, tinapos niya, ang sabi niya, when the Son of Man comes, will he find faith on earth? Pagbalik daw ba ni Jesus Christ sa rapture, meron pa siyang makikitang mga taong nananalangin. May dadatnan pa ba siyang mga nananalangin? Ito po yung ibig sabihin nito. Kasi kaya inuutos niya, patuloy tayong manalangin at huwag tayong tumigil sa pananalangin. Dahil gusto niya, pagdating niya, madatnan tayong nananalangin. Kasi ang taong nananalangin, ay meron pananampalataya dun sa pinapanalanginan niya. Tama po ba? Kasi hindi ka naman mananalangin kung wala kang tiwala dun sa hinihingan mo. Kung alam mo hindi naman niya kaya ibigay yung panalangin mo. So, balik po tayo dun sa widow. Ang character ng widow, dapat ganun tayo. Makulit tayo sa panalangin. Bakit? Alam niyang masama yung judge. Sikat yan sa lugar nila eh. Talagang masama siya. Pinag-uusapan, sikat yung judge na yan. Pero hindi niya inalintana yung character ng judge. Basta ang alam niya, ito ay karapatan ko. Amen?
Batas ito eh. Ako ay nagsasampa ng kaso, may nang-aapi sa akin, kailangan bigyan ako ng justice. Amen po? So same tayo din po bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, tayo'y pinangakuan. Ngayon sa panalangin natin, kapag inihain natin sa Panginoon, Lord, ang sabi mo, ikaw ang aking Jesus is my Lord. Pag sinabing Lord, siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. At yung turo po ni Kuya Manny nung Friday, Jehovah Jireh. So God is a provider. So sa panalangin natin, let's say, Lord, ang sabi mo, ikaw ang magpo-provide according to your richness in Christ's glory. Amen? Ipapasok mo ngayon, i-align mo, kasi di po ba ang Bible, ang tawag dyan ay New at saka Old at saka New Testament. Pag sinabing Testament, ito ay mga batas. Amen? So ngayon, pwede natin i-apply dito. Parang tayong paglalapit tayo sa Panginoon, isipin mo na ang lalapitan mo ay judge. Pero hindi siya katulad ng wicked judge at walang pakialam sa mga sasabihin ng tao. Kasi ang Diyos natin is righteous. Mas higit niya, sabi niya, palagay niyo ba? Narinig niyo ba yung sinabi ng wicked judge? Palagay niyo ba yung Diyos niyo, diba? Yung Diyos niyo, yung Ama niyo sa langit, hindi niya ibibigay yung pangangailangan niya. Siguradong ibibigay niya at nang mabilis pa yung justice sa'yo at mabilis pa. So ngayon, kung naka-align tayo sa panalangin, kasi batas ang pinag-uusapan, alam niyang karapatan niya yun eh. Ngayon, ikaw bilang anak, karapatan mo, nasuplayan ka ng tatay mo, amen? So pag lumapit tayo sa Ama natin, dapat bold tayo. Bold tayong lalapit sa Ama natin, i-apply natin yung batas. At ano yung batas? Yung Word of God. Kaya po, maganda din na meron tayong mga alam na Word of God. Hindi mo man yan memorize yung verse, chapter, no? Yung number ng verse, hindi mo alam specifically. Pero, nabasa mo, i-remind sa'yo yan ng Holy Spirit. Lord, nabasa ko dun sa yung widow, di ba? Pwede na yan. Lord, kung katulad, ang panalangin pag ganito, Lord, katulad po nung ginawa niyo dun sa widow, sa kakulitan niya, alam niya yung karapatan niya, ipinagkaloob po ng masamang judge. Lord, ako po, bilang anak niyo, ito po yung nais ko. Okay? Ang sabi mo, Panginoon, ikaw ay dumating sa lupa upang ako'y pagkalain. Bigyan ng buhay, ng sagana at kaaya-aya. Amen? So ngayon, syempre yun ang inilatag mo, salita niya yan, hindi niya pwedeng i-violate. Diba? Hindi pwedeng i-violate ng Panginoon. Katulad ng wicked judge, hindi niya pwedeng baliwalain. Kasi karapatan niya yon. So tayo bilang mga anak, Lord, anak mo ko. It is your duty na ako'y pagpala. I-supply mo yung pangangailangan mo. At ang duty ko, Lord, is manampalataya sa iyo, patuloy na lalapit sa iyo, lalakad ako sa katwiran. Amen po ba? So, maganda na pag tayo lalapit sa Diyos, alam natin kung ano yung inilalakad natin sa Kanya. At maganda rin, siyempre, kung ano yung nilalatag mo sa Kanya, pinapaniwalaan mo. Hindi po ba? Kasi madalas ang panalangin, mas marami yung duda. Meron po akong example, nung nasa National Guard ako, nakakit ko na po ito dati yata. Meron akong kasama doon, isang INC. Ngayon, meron akong mga, laging may dalang mga papel, mga prayer items, mga prayer items. Tapos sabi niya, ano yan? Sabi ko pa mga prayer items to. Sabi ko mga nagre-request sa akin na ipag-pray ko sila. Ang dami naman yan, sabi niya. Tapos nakita niya yung meron akong form na patungkol sa Pilipinas. Sabi niya, pinag-pray mo yung Pilipinas? Sabi niya, bakit hindi niyo pinag-pray yung Pilipinas? Sabi ko naman. Tapos sabi niya, yung ang panalangin ko, hindi pa ako sure kung sasagutin eh. Totoo yan. Kasi, napatingin ako sa kanya. Sabi ko, Lord, hindi kanyang totoong kilala. Kasi sino pinapanalanginan niya? Si Manalo. Diba? Kasi alam nila si Manalo eh. Yung ano ni Manalo. Sinalo. Lahat. Kasi kung totoong kilala mo yung Diyos na pinaglilingkaran mo, at alam mong siya ang Jehovah Jireh mo, bakit ka magdadalawang isip?
na ilatag sa kanya. Sabi nga ng tatay ko lagi, pag nangarap ka, lakihan mo na. Dahil pagka binigyan ka ng konti, kumbaga, eto malaking pangarap mo, nakuha mo ganito pa, okay na yun. Pero kung nangarap ka pa ganito, ibibigay sa ganito lang. Maliit pa. Mas maliit pa, kaya lakihan mo na daw. Kaya ako, naging ugali ko, pag nanalangin ako sa Lord, Lord, gusto ko ganito. Gusto ko maging asawa, matangkad, di ba? Ako nga, sabi nila, Pas, specific pa yun, may pangalan pa nga. Ay. So, wala pa. Pinalalangin ko din, Lord, kahit di mo ako bigyan ng perfectong asawa, bigyan mo lang ako ng napakabait na Diana. At yan po talaga naman pinagtagot sa akin ng Panginoon. Pagdating ko dito, Lord, ano lang, kahit anong trabaho lang. Nung una, tapos nung malaman ko to, sabi ko, I have to be specific para sa panalangin ko. Bakit ako nagtitipid? Ang aking views na pinaglibing ko rin, nakikita niya kung paano ako nagtitipid ko. Lalo na, alam mo naman ang standing mo, di ba kuya? Alam, parang ikaw yung anak. Alam mo naman masipag ka sa bahay. Maganda grade mo. Ang lakas ng loob mo miniki daddy, di ba? Ganun yun. So pag nalala tayo sa tatay, ganun din yun. So ngayon, ang ating parable is God is representing as judge. So pag lalapit ka naman sa judge, alam mo yung karapatan mo. Diba? Pag meron kang inilatag sa kanya, Lord, ang sabi mo sa ganitong chapter, sa ganitong, hindi mo alam yun. Lord, sinabi mo sa iyong salita, sa Old Testament or sa New Testament. Diba? Ang sabi mo, pag obedient, pagpapalain mo. Pag matigas ang ulo, first, Lord, obedient ako dito. O, diba? Pwede mo niya ihain sa Panginoon. Parang pagka, ano ba yung tawag doon pagka kunyari, nag-a-appeal, di ba? Yung kaso mo, o di ba, na ano na yan, rejected na yan eh. Pwede na-appeal lang. Oo. Dahil alam mo yung tinatayuan mo, ay, kahit yung mga lawyer, di ba, mag-uusap sila. Paano ba natin kung i-a-appeal? Maghahanap na naman sila ng panibagong article, kung ano man yan sa batas, no? At yun naman ang iyaan nila. So, para ma-aprobahan. So, same din po tayo. Kunyari, hindi na, ito yung pinamawa ko, God will supply all my needs according to in His richness in Christ glory. Hanap tayo ng panibago, dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa yung panalangin. Yan po nangyari sa akin noon, nung yung nagbakasyon kami. Si Pauline, nagkaroon siya dengue, usong-uso ang dengue noon. Ngayon, si Pauline kasi, yan, kahit na may lagnat, naglalaro pa rin yan. Habang naglalaro yung tulo ng tulo, yung dugo, di ba yung mga dengue ganon. Tapos nakita ko nagpapantal-pantal na siya. Medyo nabuhuli na talaga ako. Tapos sabi ko, masakit ulo mo? Hindi po, laro siya laro. Pero nilalagnat talaga siya. Ngayon, magdamag, sabi ko, Lord, you are our Jehovah Rapha, our leader. Dati po wala kang yung internet na ganyang mabilis. Yung Bible namin, yung makapal doon, dala ko palagi yun. Ang bigat-bigat no? Pero lagi kong dala yun. Hanap ako kasi may concordance yun. Maghahanap ka lang ng patungkol sa hiling nandun. Lahat yun, magdamag. Pinitrain ko yun. Eto na, habang tulog si Pao, talagang kahit natutulog siya, tumutulog yung mga unang namin. Pagkagising sa umaga, yun ang claim ko na. Punta kami ng doktor. So sinabi ko sa doktor, sabi ko yun ano kanyang sintomas, ano bang ganito nararamdaman ng bata? Sinabi ko lang, ay ma'am, sabi niya, malaki ang tendency na dengue yan, sabi niya ganyan. Tapos, yung pa namang lugar namin, meron kaming nabiling lupa noon doon. Ano pa siya, parang may tubig. Oo. Hindi, parang ano talaga siya, may Toilet. Yan tubig yan talaga, parang Taldan o Poso Negro. hindi siya Poso Negro yung lupa natin na 500 square meter, doon sa katapat, iba meron siya. Kasi maraming kangkong doon, tumutulo. Okay. Parang swamp siya, swamp. Parang gano'n. Syempre maraming lamok doon, di ba? So, ito na. Nung sabi ng doktor, ay hindi po doktor, sabi ko, wala po siyang dengue. Perfect. Pero lahat ng sintomas, sabi ng isipan ko, dengue na yan. Pero sabi ng panalangin ko, anak ako ng Panginoon. Namatay siya para sa akin.
napakasimple ng sakit na to na hindi kayang pagalingan siya. Yun mong aking kiniklaim ko, by His stripes, we are healed in Jesus' name. By His stripes, we are healed in Jesus' name. By your blood, hinugasan mo na, Panginoon, yung lahat, Panginoon, ng karamdaman. So, detiness, tesibo pau-pau. Mga sabi niya, mga ganito kong oras balik kayo. Punta muna ako dun sa kuya ko na active no? Mainit na mainit sa pagiging Kristiyano. Punta kami dun sa lumang bahay ng nanay ko, hindi sa bahay namin sa Apadi. Sabi ko ay kuya ko, Koy, alika dito, samahan mo akong manalangin. Kasi pinatest ko sa pao, ganito, ganyan. Sige, ay ganyan. Mamaya, oras na. O, tara na, punta na tayo. O, pinuha namin ng resulta. Negative. Walang dengue. Ang anak ko, patuloy na naglaro. Wala na, hindi na siya nilagnat. So, dahil alam mo yung salita ng Panginoon, yun ang iniyakap ko sa kanya. At yun, wala namang, alam mo Panginoon, i-deny yung salita niya. Siyempre, alam niya yung salita niya. Kaya, iba, palaging dun sa Old Testament, palaging nire-remind yung Panginoon ni Moses, Lord, pinangako mo kay Amang Abraham, kay Jacob, kay Isaac. Di ba palaging sinasabi nila yan? So, tapos pagka sasabihin naman kay David, ba, sa mga anak, mga lahi-lahi ni David, Lord, pinangako mo kay David. Diba? So, eto po yung pwede natin ilagay sa So, gets po ba natin? Kaya po, pag mananalangin tayo, be confident, katulad ng makulit, huwag tayo titigil. Yun. Ang sabi nga nila eto yung tunnel, yung nag-uukay ng diamonds. Diba? Tumigil pa sayang. Isang ganun na lang. Sayang yun. So, ulitin ko po, ang sabi dito sa unang, natin, pray without ceasing. O kaya, continually pray and never give up. At dun sa huli, inulit, no? Ang sabi niya, pagdating ni Jesus Christ, may matagpuan pa ba siyang mga faithful? Siyempre, pagdating niya, matagpuan niya pa ba tayong nananalangin? Baka naman nag-enjoy na tayo sa mga blessing na ibigay niya. Nakalimutan na nating manalangin sa kanya, in-enjoy na lang natin yung pagpapala. Darating po sa panahon gano'n ng mga tao. Kaya, reminder po sa atin, kung nag-uumpisa pa lang tayo sa panalangin, umpisa natin ng konti hanggang sa dadami ng minuto mo sa Panginoon. Hindi naman kailangan sobrang haba ng panalangin natin dito sa puso natin. At saka, tinatayuan natin yung salita. So, yun po, para magkaroon tayo ng answered prayer palagi, always stand in the law. Diba? Yung law, yung word ng ating Panginoon. So, yun po, maraming salamat po. Tapos na po ako. Lucas chapter 18. Verse 1 to 8. Ayan po yan. Sige. Kabesa. Naalala kasi yung dati sila ituro ko din yung persistent labor, yun ang natin. Actually, hindi naman yung babae talaga makulit. Because alam lang ng balo yung karapatan niya kasi. Yun talagang pinakano doon. Yan ang pinakadahilan kung bakit ini-insist niya yung judgment. No? Napakaganda kasi ang topic kasi natin Lord sa about prayer. No? Kaya sabi niya, na kung alam mo yung karapatan mo, dapat never kang mag-keep up. Ang problema kasi minsan, para tayong pumapana o bumabaril na wala tayong tinatarget. Kaya nga sabi ko, malaga talaga when you keep on reading the Word of God. Kasi kita nalalaman yung rights mo, yung full rights mo. Na talaga, ang Diyos mismo na kaloob. Hindi niya pwedeng baliwalain yun eh. Maganda yung binanggit niya yung kanina na every time na nagkakaroon ng conflict ng bansang Israel, si Moses ang namamagitan at inuulit niya. Lord, ikaw na nga ito, i-bless mo ito. Bakit mo sila papatayin ngayon? Parang suddenly, at na-remind ako na yan. Maganda kasi
nire-remind natin, Lord, napakahaba na nung aming paghihirap. Ikaw nagsabi na bibigyan mo ka ng buhay na nakaya-aya at sa tagapagana. Pinangako mo yan. So yun ang talagang inaabangan ko talaga. Ay gagawin sa buhay ko. So Lord talaga is, yes, you're right. Tama ang sinabi mo. So talagang maganda talaga kung ano yung mga promises. Ilan yung promises kaya man? 7,480 something. Ganun karami yan. No? Talagang kung baka kuha ka na siguro ng 5 na promise yan, na memorize mo, napaka-blessed mo na. Talagang yun ang pinakano mo. Napakalaga kasi malaman mo yung rights mo. It is God Himself who promise. Definitely it is God Himself who fulfilled His promise. Yun ang pinakano mo. Yun yung yung isa sa pinaka, din, yung learnings, ito din yung pinaka makukuha ng mga nag-aaral ng Bible studies. Kasi not everyone knows about these promises. And it's not, hindi kinakalimutan ng Panginoon yung promise niya. It's just, He wanted us to be reminded. Inaano niya lang, if na ano pa ba natin yung mga promises niya, kung nag-steal ba yun sa utak natin. And remind Him back. So doon kaya nang ginagrant kasi, itong anak ko na to is mananampalataya pala talaga sa akin dahil nare-remember niya pa lahat ng mga yung itinataw ng mga promise at saka yung mga bylaws na ibinigay ko. Natuto pa rin ko. Actually, yun yung yun yung nakikita kong sometimes na misunderstanding ng tao. Because we always tend to blame God on the sufferings and the tribulations that we are having. Hindi natin naiintindihan na it was made, God allowed it to happen simply because it's testing our faith. If tatakbo ba tayo sa Kanya or magsusoak up tayo. Katulad, kasi the devil is a great liar. At saka yan yung weapon niya. Once na-realize niya na tinatamaan ka na ng mga problema na ibinigay niya, then dyan siya papasok to ruin you more. If we don't have faith, then yung iba talagang napapaliwara, and some of them they gave up kasi they thought that there is no way out. Hindi nila ma-overcome simply because ang inaaluhan lang nila ang yung kanilang reasoning at saka yung kanilang resolution sa kanilang problema is only on their own skills and yung kung ano lang yung ma-offer ng mundo. They did not acknowledge that there is a greater being and there is a great God who died for us na yun yung magka-conquer ng everything. Kaya nga yung always nasa sa Ephesians, yung last na natin yung be strong with the Lord, be strong in the Lord. So yung strength natin has to be with Him and has to be for Him and it has to be in Him. So kung siya yung strength natin, we will overcome everything. Ephesians chapter 6, 10 to 11. Be strong in the Lord. Screenshot ko. Okay po. Basta hindi mo kasi ito. Maganda ito. Kasi ang Lord kasi, yung kanya kasing principle of the pag-work ng miracles and wonders sa ating buhay. Yung iba kasi kala nila automatic. Halimbawa, if I am a son of God, nagkaroon ako ng problema, even though, ginagamit pa nila, even though na hindi ko binubuksan ang bibig ko, alam na ng Lord at tinutugon po yun. Pero let us remember na ang prinsipyo kasi ng ating Panginoon is to declare. Kaya napakaganda na dinideclare, napakaganda kasi na sinasabi mo. Kasi, God will not work automatic o kaya pangungunahan ka. That's against His will, against the character of God. Hindi mo pwede sabihin, boy, hindi ka pa nanalangin, hindi ka ito gagawin ko sa'yo. That's against the will of Kuya Ber. At kung against the will of ni Kuya Ber yun, definitely hindi pa pwede maging desyon.
Kasi dapat nire-respeto niya. Kaya hinihintay niya ngayon si Kuya Bert na mag-declare. Diba? Nakikita ng Diyos yung suffering ng tao. Kaya yung minsan pagkakamali eh. No? Nagsasuffer po tayo in terms ng financial, in terms ng trabaho, and yet we keep on praying. Lord, ano naman ako, kawawa naman ako, ito na naman ang yan. Yes, dahil nakikita ng Diyos yan. At alam ng Diyos na pwede yan tagulin yan. Kaya lang hinihintay niya i-declare mo, anak. Sabihin mo sa akin, then gagawin ko. Kasi ikaw nagsabi na eh. Ang sabi kasi ng Lord, it's Romans chapter 12, verse 3. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of yourself more highly than you ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. So kung ano pananampalataya mo, yun ang bibigyan ko sa'yo. Kung ito yung pananampalataya mo, ito na yung matatanggap mo. Hindi mo pwede nga yung pananampalataya mo, bibigyan ng sumalaki. Diba, pinangungunahan niya tayo. Kasi nag-work ang Holy Spirit at nag-work ang power ng ating Panginoon base sa declaration natin. Kaya nga napakahalaga lagi kung mag-declare. Huwag tayo mahiya na po tayo, halimbawa, mayroon pong karamdaman, yung kapatid. Pero huwag ka mag-hesitate. Lord, baka pag pinag-pray ko ito ng higil at hindi ko mali, kaya naman ako. Mag-pray ako, ang lakas pa ng declaration ko, napakatapang ko pa. Hindi pala, no? Kami po nagpipray din po kami na may sakit. And yet, namamatay. No? Dinideclare, Lord, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo, you will give a second life. Dinideclare po namin lagi po yan. Then after few weeks, Brad, patay na yung pinag-pray natin. Diba? Bakit ako mahiya? It is by declaration. Diba? Ang Lord lang siya nakakaalam ng ganung bagay. Kaya wag tayo may-hesitate kung may sakit at ipag-pray mo, declare mo, in the name of Jesus, you are healed. Declare that you are healed tomorrow, you are, katulad po ng ginawa natin kagabi, no? Kay Kuya Elson. Hindi pa rin napalataya ko. Sabi ko, when you come back from your vacations, your wife will give you the rights to continue serving God. Ang asawa mismo magbibigay ng... That's my declaration. Amen. Kaya narinig ng Lord yan, look at my pastor. Yung kanyang declaration hindi nagwiwig. Kaya sabi sa akin, pagbalik mo, hindi na ikaw maglilingkod. Ang asawa magkasabi siya, maglingkod ka, mag-full time ka na. Ang asawa niya mismo mag-ano. Why? Because ang pananampalataya ko, that's my declaration. At alam ko, because of my declaration, God is working behind the scene. Buwan ko sa'yo, parang nag-declare na, ano pa gagawin ko? Ibibigay ko talaga yan. Siya mismo nag-claim, kinilay mo na eh. Yun ang pinakano. Kaya huwag tayo mahihiya po sa pag-claim ng bawat karapatan natin sa ating Panginoon. Napakadami po niyan, 7,400 something. Kuhain mo lang yung 5-10, napakamapalad niya. So, balik tanong na naman po sa akin yung papunta na ako rito, nasa flight na. Sabi ko kay Dad, Lord, siya na pong bahala sa ating pupunta ang lugar. At Lord, itong pag-alis ko ng bus sa Pinas, ito yung isang blessing na hiningi ko sa iyo at ibigay mo sa akin. Lord, naway at gawin niyo rin po ako, ma-isolate ko po yung blessing sa kapwa ko. So, si God ay may pamamaraan. So, dahil nga tayo naging advocate, so hindi ko naman paano mag-advocate. So, ibig sabihin, nagkaroon ng nakatugunan yung kailangan ko. Sa pamamagitan ng pagiging advocate. At nung naging tagumpay ng pagiging advocate ko, at yung kay Lord, dahil pinaunawa ni God, ang paggawa ng kabutihan ay makapagligtas sa tao. Naman, hiningi sa God, Lord, magiging useless ako maging advocate kung hindi ako nakatuwing in sa inyo, kung hindi niyo ako pangungunahan, kung hindi niyo ako isesend ang Holy Spirit, magtatanim ng karunungan at wisdom sa akin na makapagpatuloy ako na tuluyang magamit po rin. Tulog sa akin. Kaya yung lakas na loob na mag-talk ako sa mga case officer, nangyayari. At pinakikinggan po ako ng mga case officer dahil frankly speaking ito nga. Dahil nakastungi tayo kay God. At isa pa, nung sa karagdagan sa extra blessing, naibigay yun. Dahil yung unang akong trabaho part-time job. So extra blessing. Kasi ang nais ko, makatulong din yung pagiging advocate na yung pinasaan yun. Ang gusto ko lang yung financial, yung makatulong din sa kapwa, ma-exert sa kapwa. So, yun ang binigay sa akin. Ibig sabihin, nagkaroon ng katugunan yung iniling mo sa kanya kasi pag totoo kasi tayo nagkipag-usap.
Sabi nga ni God, tama yung sinabi ko, kailangan natin usalin kailangan nung usalin sa akin ang inyong kahilingan na ito'y magkaroon ng katuparan. Alam naman nyo dito yung mga diba? Nababasa na wala tayo pagkakaan sa kailan. Nakikita nga na pangangailangan. Kailangan natin mag-talk. Kasi dyan papasok yung yung pagiging mapaniguguhin ni God eh. Hanggang hindi tayo sa pag-talk tayo sa kanya, malayo tayo. So, hindi tayo pagsusunod. So, yung nice na kasi ni God dahil managit natin siyang kausapin. So, yun po yun. Ha? Tayo? Partner tayo para marami tayo ng topic. Sige. Bago Kasi wala tayong kaya items. hindi, yung prayer request niya. Sige. Tapos, isama lang natin yung gawain natin, yung mga ministry. Isa closing na lang. Iyan na. Closing. Pag-close. Para matutong manalangin, partner. Sige na, akin na lang siya. Pero nakakadigo na siya eh. Sino? Pwede kayo dun sa loob para hindi kayo mag-stop. So, alam ko naman marunong ka manalangin ko. So, sabay na po. Sabay na po. Mas maganda kung hindi. Kahit medyo nag-isip. Ano bang prayer request mo? Same pa rin po. Yung Ganun. healing. Tapos parang gagat po yung yung nakaulitin nito namaga naman. Pero namaga parang kasagaran kayo. Kaya sa akin na pinagalan sa pero ang problema Pero anong dahil mo? parang lang siya na Diabetes? yung tubig dahil yung tubig ko namin sa lahat. Sa akin, sa akin yung service ko mo. Ako yung mag-praise. Yung guidance, of course, yung presence ng Holy Spirit. Saka, of course, yung ating church na kung talagang Lord, kung yun ba ay yung tagal tayo, mahanap tayo na palibag ng church. So, unahan mo lang, ika-close ka. Ako mo. Yes, Yes, sir. mga nagtutunan nito sa daan na Amen. nandiyan po kayo na nasa harapan ko. Kasi po ang maraming Diyos po nung magpag-uwasan kayo po kayo sa bawat sa kama kayo po lupa karagatan pagpagdito yun ang alam po namin napaka-special po na i-push Panginoon naway gabay niyo po kami tao apusin po ang aming mga puso Yes, sir. lalo na tampo ng aming mga pamilya na Yes, sir. buong mundo Panginoon na natin ang lumalapit sa inyo sa ating mga Panginoon in the name of Jesus. Panginoon, hinihiling ko po ang kanilang Panginoon si Pastor Vernon. Yes, sir. Bigyan niyo po ng kalakasan. Ang ko po na dyan po ang mga pinakasan. Bigyan po ng Lord Spiritual Panginoon. Lalo po ang aming Jay, Faith, Yes, sir. kayo ako maghahanap. Kayo po ang magbigay ng mensahe po sa amin ng Yes, sir. hindi lang po ang magiging po ng Espiritu ng makakaya po tayo ng pagkakas. Yes, sir. Hindi lang po ang beautiful po po provide po sa Jehovah Jireh. Yes, sir. Yes, kung wala mo po siya, more than nabulog na po. Kaya babalik ko namin yung kawawin po ang Yes, sir. sabi ka sa Bible Panginoon. Tandaan mga po kayo na wala ang sakyan.
napakataga ang isang tao. Yung pagtutan na nawawala yung kailangan ng mga pag-iisip at ipag-iwag sa ngayon, ang aming pamilya, simple para sa inyo ang bakit ang kung hindi talaga ito ang dito pa rin ako, mas okay po ang sige pa kayo, apat na tulog ang dapat bigyan pang protection kami. Lalo na kung dumami po kami ng spirito Panginoon na maglingkod po kami sa inyo. Patawarin po kami kung hindi pa po in the name of Jesus. Yes, ang serve of the Spirit. Pastor, alam niyo na po, kung nila naman ay kung di ko sumasabi pa niyo, kaya po ang nakakalipas na ka. Sampo na kayo Panginoon, protection, spirit po at Panginoon, at yung po, kayo lang po ang katangkan, pinagninuburan Panginoon, kayo lang ang amin, kawitan sa kambayan, dakilan, Panginoon, ninyo, ano ang schedule kayo nito po kayo, hindi lang po ito kahit po kayo lang po, marami po ang mahangilahin ng mga salita niyo, Panginoon. Yes, sir. Panginoon, pinagdalaan po ang lalo-lalo ng mga kahit po Panginoon. Borges, mas kayo na hawak na manibir, Panginoon. Yes, sir. Kayo ang gagawa kung saan kami dapat Panginoon. In the name of Jesus. Salamat talaga sa ganun ito. Sa panalangin, prayer, sa panalangin ng kapatiran. At tuloy Panginoon kami tutuwala na yung ginagawa po namin na repetition sa panalangin ay nakakalitin po sa inyo. At alam din po namin na yung panalangin po na nilalapit po namin mga petition, mga prayer requests ay inilalapit po namin sa kapilang panay ng Lord. Sapagat alam po namin Lord na kami po yung nagtitiwala at ilalapit at sasabihin mga bagay nito. Handa po kayo magaling at lagi po nakapulong yung bagay sa bahay nito upang pakinggan yung mga panalangin po namin. Katulad po yung mga panalangin ng Pwede. Lord, sa gabi ito Panginoon, sinasama po namin sa ang kalagayan Ama, itatangaway yung Lord. Nagpagama kayo namin na nakapasyadad. Pero ikaw po nag-design ng isang buhay, isang katawan po ng tao. Alam namin na pwede mong i-restore, pwede mong i-maintain yung kanya pong kalakasan, upang kasalo pa niya ma-enjoy yung kanya pong buhay, kasama yung kanya pong pamilya. Kailangan namin Lord sa gabi ito, kaya ano man yung mga karamdaman, na maaaring na-diagnose na sa buhay sa buhay po ng itatagaway, o maaaring mga nakatago pang karamdaman na maaaring mag-trigger anytime because yung kanya pong katawan ay may edad na po. Sa'yo namin yung pinagkakatiwala po. Ikaw magbigay ng kalakasan, ikaw pulo ng mga laga sa kanya. Dahil kahit protection o repentance o Lord, bayang Panginoon na mas makita pa ni Kuya Bear, si Tatangaway makasama ko yung Panginoon for so many years. Kapag sa gano'n na hindi lang financial na bagay at may padaman niya ng pagmamahal, masigit yung presence po ni Kuya Bear, may padaman niya sa kanya po amawad. At naniniwala po kami na bibigyan mo Panginoon ng extension na mas mahaba pang buwan, si Tatangaway ang hindi mo i-restore, hindi kanya pong kalakasan ng Lord. Kasama ng Panginoon ng pamilya po ni Kuya Bear, sa inamin na pinagkakatiwala o Lord. Sa lahat ng oras, nalamin po namin, ay magkaroon po Panginoon ng buhay na walang gan, makapasay na rin gospel. Iba po yung balita na kung saan ay magdudulot ng tamang relationship at isang Lord magkakaroon ng buhay na walang gan, kung buong pamilya po ni Kuya Bear. The rest ng pamilya po namin
yung maaaring hindi pa tumatanggap sa inyo. May ba kaparaanan nyo kasi kaparaanan po namin. Marami lang dapat kayo lang magtiwala kami. Ipakita ko namin sa amin kung ang buhay, kung paano mo kami ginagawa, kung sa ganun yung magkaroon po ng testimony sa buong pamilya po namin. May kayat po sila na yung amin pong ginagawa, yung amin pong sinasaliban ng Lord, ay tama at nakapagbibigay ng tamang relasyon sa amin pong Diyos na buhay. Salamat po Panginoon sa pagbibigay mo ng pag-iingan, ng blessing sa buong pamilya po ng Albert at naniniwala kami Lord na ikaw rin pong gagawa ng kaparaanan kung mapakapakinig sa Lord natin ba na tayo Lord. Lord, darating muli pa kami ng pesta po ng kapalit. Alam po namin kung paano po pinapractice nila yung idolatry, pinapractice yung maling paniniwala o Lord God. Ang aming padalangin sa muli po sa gabi nito Lord. Kami na po Panginoon na namamagitan at humingi kami ng patawad sa lahat ng mga kasalanan na gagawa ng pamilya namin. Especially Panginoon, yung pagsamba sa Diyos na isa. Hindi po namin sila bisisisi sapagkat Panginoon hindi na kanila po nakalakihan. Kaya namin ang dalangin Panginoon kasi darating pong piyesta. Mas pamilos pa po kayo Lord. Before dumating po yung actual na piyesta, pamilos kayo sa buhay po ng mga pamilya po ng Kuya. And the rest ng mga manlapas sa Lord God. Magkaroon po sila Panginoon ng pagtitimbang, matanggap nila yung katotohanan, mapractice nila yung katotohanan, upang sa ganun pamilya yung generation of prayers to Lord ay mawala po Panginoon sa buong pamilya po ng mga manlapas sa Lord. Pagpalay po rin mga kapatid po ni Robert, ang mga trabaho po nila, yung business po nila, sa inaming itinataas po ito kahit pa po si Nora, Panginoon, patuloy mo sustain yung kanyang kalakasan, patuloy mo sustain Panginoon yung kanyang pong health and wealth, O Lord, upang masigit yung pangmaranasan. May joy yung kanya pong buhay, O Lord. Kasi Panginoon, nilapit namin si Tatay Tek, O Lord, na nagkaroon po Panginoon ng swelling sa kanya pong binti, O Lord God. Hindi po namin alam kung anong naging cause po nito, pero ang amin po alam, Father God, that we have a healing God. Kayo po nagpapagaling at kayo rin po Panginoon ng siya pwede lamang magbigay ng divine healing, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, wala pong malayong lugar. Pagkaman sa bansang Pilipinas po si Tatay Tek. Pero because of our prayer, O Lord, ay kaya mo abutin, Panginoon, sa oras na ito si Tatay Tek, O Lord. Ipuin mo yung pamamagaan ng kanya pong binti. Ipuin mo kanya pong vital organs, O Lord God. Magkaroon po, Panginoon, ng normal lahat ng bagay nito, especially the parts of the body or the internal organs na nagkakos po ng swelling, O Lord God. We rebuke in the name of the Lord Jesus Christ, in diabetic, O Lord, any infectious diseases, Panginoon, sa buhay po ni Kuya Tek, O Lord. Tapos, Panginoon, we trust, Father God, that you are healing God at lagay mo kaparaanan po ninyo, Lord, upang sa ganun mag-glorify ang pangalan po ninyo. Kasama, Panginoon, sa Tatay Tek, O Lord, kasama ng kanya pong pagtanggap ng divine healing, O Lord, maging kaparaanan po ito upang yung kanya pong buong pamilya ay magkaroon po ng paghanap ng katotohanan para po sa iyo, Lord God. Tanggapin kanila bilang sarili Panginoon at tagapagligtas sa Lord God. Patuloy po namin tinataas sa Panginoon ang dalas ng bawat members of the family po namin, even yung mga relatives po namin. Ingatan po ninyo, pagpalain niyo, Father God, as we go on sa amin pong paghiling po, Lord God. Kasama na Panginoon yung pong extended families po namin, kayo pong bibigay po ng tagumpay, O Lord. Kasama na rin Panginoon sa buhay po ni Kuya PJ, ng ngayon, O Lord, na nagkaroon po ng problema emotionally, O Lord God. Alam namin na hindi ka papayag yung masira yung kanilang relationship, Panginoon, at masira yung relationship nila para sa iyo, Lord God. Kumilos ka sa oras nito, Panginoon. Convict our heart, O Lord. Ipaunawa mo, Panginoon, na it is normal sa isang relationship na magkaroon po ng misunderstanding, magkaroon po ng sakitan, O Lord God, at ipaunawa mo, Panginoon, na hindi dapat magbago yung kanilang relationship para sa iyo, Lord God. Lord, sa oras nito, Panginoon, marami pong nakaatang ng mga responsibility sa balikat po ni Kuya PJ, Lord, kasama ni pagluluto. Panginoon, baguhin mo yung kanya pong puso't isipan. Bukas po, siya po magiging worship leader, Lord God. Ngayon pa lamang, i-prepare mo yung kanyang puso't isipan, Lord. Ano ba yung mga bagay na itinanim ng kaaway because sa kanila pong misunderstanding ng kanyang pong girlfriend, Lord, sa oras na ito, Father God, ayusin po ninyo. Ipuin mo po siya, Panginoon, buuin mo siya, Father God,
Ihanda mo siya, Panginoon, ng buong buo para kinabukasan sa pagpapaawit po, Lord, ay mag-glorify ka sa kanyang buhay, Lord God. Lahat mo yun, tinataas po namin sa iyo, even the rest ng bawat kapatiran po namin, Lord, sa iyo namin yung pinagkakatiwala. Magkaroon sila ng firm decision na tomorrow is belong to you, Lord. At hindi lang sila, Panginoon, umakakapag-invite pa sila ng more visitor, more people, Panginoon, nakikilala sa iyo bilang sarili, Panginoon, at tagapagligtas sa Lord God. Sa lahat po ng transport namin, Panginoon, sa iyo namin tinataas. Salamat sa buhay ko ng mga committed na transport na ito, Lord. Hindi ko man, Panginoon, maibalik yung mga kanila pong pagsaservisyo para sa iyo, pero alam ko, Panginoon, na ikaw ang siya po magbibigay, Panginoon, ng pagpapala at blessing sa mga kapatid po namin nagmamaneho, Lord. Ingatan mo kami tomorrow, Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala yung aming sasakyan. Tuloy, Panginoon, na magamit ko ito para sa ito po yan. May makuha po namin yung mga kapatid at mabalik po namin yung mga kapatid ng safe and sound because we declare the name of Jesus yung traveling mercy mo sa bawat buhay po namin ng Lord God. Salamat po, Panginoon, kinabukasan. Alam namin punuin mo ng pag-ibig ang bahay sa bahay ito, Lord, sapagkat ito ay pinunok sa iyo, Panginoon. Lahat po ng bagay na ang pinagkalabusan mo is really belong to you. This house, it is your new house, new temple, new worship hall. Kaya maghari ang banal na Espiritu sa lugar na ito, Lord God. Upang kinabukasan po, yung lahat ng mga kasama na magpuri, ay magkaroon po ng revival, magkaroon po ng overflow ng kanila pong pananampalataya para po sa iyo, Lord God. Salamat po sa pagkalain mo, Panginoon, si Kuya Elton sa Sunday, kanya pong flight. Ikaw din, Panginoon, ang mag-iingat sa kanya. At hayaan mo, Lord, na yung kanya pong problema as we declare, na makakaroon po ito, Panginoon, ng dinaw, ng moment na nagkasama po sila. At pagbalik po ni Kuya Elton, Lord, respect, Panginoon, more na mainit na Elton, Lord, ang siya pong madadatan o siya po, Panginoon, na makikita po namin sa mga susunod na buwan at susunod ng mga taong na Lord. Salamat po. Pagpalain mo, Panginoon, lahat ng magagawa po ng Jesus na Great I Am. Kasama ng Panginoon lahat ng ministry, head na siyang pinagkatiwala mo sa bawat kapatiran. Maraming salamat muli sa pagpapala na pinagkaloob mo sa iyo, Father God, pagpapuri, pagsambat, paglulat, at pagdakila. In Jesus' mighty name. Amen. Ano kayo man, diyan kayo talaga. Malawag naman yung din. Ay, yung invited ni Ate Hali, yung isa doon, diretso na daw sa dito. So, dalawa na. Susunod na. Ha? Dalawa.